5, alam niyo naman po siguro no, nag-resign si Martin Romualdez. At ang sinasabi nga daw po niya ay ayaw na ho niyang masadlak pa ho ng lubos sa putikan ang imahe ng Kamara de Representante at gusto niya daw hong gusto niya raw pong mga kapatid, nais daw po niyang maprotektahan din ang Panguluhan. Ang integridad. Apo. Oo. Hindi, yung Panguluhan kasi nga nadadamay ng Presidente. Yes. Apo, dito po sa isyong ito. Nag-resign siya at meron pong inihalal kahapon na bagong House Speaker. Mamaya po ang ating pong analysis dito po sa bagong House Speaker natin sa kanya pong talumpati. But meantime, Madam Chair, Yes, Mr. President. sa Mr. Speaker. Mr. Speaker, Mr. Okay. Speaker. Okay, so what's the pleasure of the lady from Tondo? Pakikumpleto, Tondo, Manila. Tondo, Manila. Thank you so much, Mr. Chair. Ito nga po mga kapatid, meron na po tayong bagong House Speaker sa katauhan po ni House Speaker Faustino Boji III. Before that, Madam Madam Speaker. Chair, oo. Madam Speaker. Kasi kahapon, akala ko si Ma'am Lisa yung nagpisa. Mapasin mo? Medyo, Oo nga. pansin mo, no? Sabi ko, parang, ano lang pala, medyo, parang Mainit nga ulo nahahawig ng kaunti. Habang Kaloka kahapon like ang tawag. pero kahapon, habang nagkakaroon ng nominal voting, gusto ko makatulog, Kasi akala ko, yung sorry po, yung dating sinisimbahan ko na pare, Sarina, Balbag, Ibarra, Aaron Tolentino, Erwin Ocaña, Dimpy Fernandez. Kamag-anak ni Kuya Cesar. Oo. Jose Marie Perez. Yun. Okay, sigurong host yan sa Bingguhan. Jen Rebuta. Sabi ko, pwede mabigyan natin ng bravo yan para medyo... Para magka-energy ng konti. Okay. Anyway, sorry po medyo nabanggit ko lang kasi nga doon sa nominal voting kasi. Nominal voting pero walang Walang explanation. Kaya lang merong isang nag-explain. Kaya muna. Ano ang take mo doon sa resignation nitong si Mr. Speaker? Sa resignation ni Mr. Speaker, unang-una sa lahat, maganda yung latag ng kanyang mga script dito, baby. Nakalagay dito, leadership also demands difficult choices. Today, I have decided to step down as Speaker of the House. Sinabi niya rin dito na let me be clear, wala akong kasalanan at wala akong itinatago. Kasi nga po, iniuugnay yung pangalan niya dito sa flood control projects at sa budget insertions last 2025. Ang masasabi ko dito hindi ibig sabihin na sinabi niyang wala siyang kasalanan. Pwede na tayo maniwala agad na wala siyang kasalanan. We have to wait for the final investigation talaga. Yung dulo ng investigasyon na di natin alam kung kailan ang aabutin yan. Pero, yung naging speech naman nitong si Faustino Boji D. Pwede bang bago mo ako dalhin doon? Dalhin mo muna ako dito dito muna tayo Dito kay muna Martin. tayo. Dito muna tayo Kasi kay Martin. nung una, ito pong sinasabing pagre-resign ni Martin Romualdez nung una, ang sinasabi, leave of absence yung gagawin. May ganon. Tapos naging moot na yata yun. So hindi na ganon yung nangyari kasi nag-resign na siya mismo as House Speaker. Yung dahilan niya na ayaw niyang mabahiran. Sige, so dito sa pauna lang kasi 6:25 mga kapatid. Ano ang take mo ngayon na meron ng bagong speaker sa Kamara de Representante na kinatawan nga po ng ika-6 na distrito po ng Isabela. Anong take mo dito? Ano ang masasabi mo dito bilang isa sa mga nag-aambag para maging komportable ang buhay ng ating mga mambabatas? Na nagpalit na po ng liderato din dito sa Kamara. Ang masasabi po natin dyan is clearly ito ang galaw para... Doon kamo sa speech niya, di ba? Sa speech na mismo, yes. Doon sa paunang bahagi ng speech niya, meron siyang binabanggit doon na hindi niya daw inaasahan yan.
Medyo tawag naming mga Gen Z dyan is the reluctant savior. Wow. Ito yung binigay sa iyo yung trabaho, Okay. hindi ko inaasahan na para sa akin to, pero Okay. gagawin ko pa rin ang trabahong ito. Sa Okay. politika, parang yung nangyari kay Vince Dizon, nasa DOTR, nilipat sa DPWH. Kahit hindi para sa akin to, gagampanan ko yung trabaho ko. Pero sana, yung ginagawa ni Vince na very proactive, pisikalan, hindi puro chika, ganun din ang mangyari dito sa bago nating House Speaker. Ngayon, ang tanong ko, medyo classic humility framing ngayon, na parang sinasabi niya, hindi siya handa pero tatanggapin ko. Makakaasa ba tayo na itong bagong speaker natin nga ang magbabago ng sistema dyan sa Kamara? Gayong siya rin mismo ay parte ng political dynasty sa Isabela. Paano makakaasa ng pagbabago ang mga tao kung siya mismo ay parte ng politikal na dinastiya na siyang nagpapahirap sa bayan na ito? That's number 1. Number 2, baby, meron siyang sinabi dito, I will not defend the guilty, I will not shield the corrupt. Napakagandang script, pwedeng pang Star Cinema movie. Parang si Captain America ang nagsabi. Ang ganda. Ang tapang ng buong speech na yon, ha? 'Di ba? At meron pa siya mga sinasabi sa media after nun. Ngayon, ang tanong ko lang, paano niya gagawin yon? Kasi doon sa kabuuan ng speech niya, medyo nakulangan ako eh. Paano mo gagawin mismo itong eksena mo na I will not shield the corrupt? Eh, doon mismo sa speech kahapon, nag-aantay ako na sana meron siyang pangalanan ng members of the Congress na talagang iniuugnay dito ganun? sa... Oh, yun sana ang inaantay ko. I will not shield the corrupt. Sabay nagpangalan. Iba pala inaasahan nito. Oo. Nung pagsabi niya dapat, baby, na I will not shield the corrupt. Oh. Therefore, paiimbestigahan ko sina. Ganon. Ganon. Eh, di tanggal agad yun. Ikaw naman, di pa nga nag-i-init sa pwesto. Gusto mo tanggalin ka agad. Hindi naman. Wala Anyway, kasi, sige. walang konkretong Okay. reforma. O, ito pa isa. Meron siyang Ano pa? sinabi. Sige. No rank, no ally, no office will be spared from Okay. accountability. Ang tanong, narinig na natin yan. Ilang beses na natin narinig yan? Lalampas ba yan sa papel? Aha. Okay. Talaga bang mangyayari yung no ally, no Because rank? I cannot blame this lady from... Hindi pa ako tapos! Siya! Sabi niya pa, makikinig kami sa boses nyo. Okay. Oh. Talaga ba? Okay. Napapakinggan ba talaga tayo? Ito na lang hinihiling ni Shelo Magno para dun sa transparency sa budget process. Nangyari ba? For the Yes, longest time, matagal na nilang hinihiling, hindi ma'am. naman nangyayari. Eto pa, Okay, sige. sa tulong nyo, makakapagpasa tayo ng malinis na budget. Okay. Sige. So, Wala rin sige, konkretong sige. hakbang. Opo. Walang Kung- konkreto yung konkretong ako naman, hakbang. konkretong hakbang, pero with all due respect, the lady from Tondo, Manila, Thank if you you will so much, accept my Mr. manifestation and okay, and my 2 cents worth on the issue. Ito lang po, no? Mamaya po abangan nyo yung ating po ditong pag-aanalisa sa naging talumpati po ni Speaker Bogie D. Opo, at paghimay po sa kanya naging talumpati nga mismo. But again, as always, no? The benefit of the doubt. Kasi kauupo lang eh. Di ba? Kauupo lang, right? Okay. The proof of the pudding is in the pudding. Ay, akala ko yung eating. I mean, so, benefit of the doubt. Mamaya po ilalatag natin yung mga keywords sa kanyang speech. Alright?